Ayan, mapagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga sir, mga madam, mga viewers natin sa Mucha and Joel Lat Vlog. So, nandito tayo ulit sa bayan ng Kuya po ni Baisiga. Vlog po ito. Ito po ay residential farm lot with pasture land at tinataniman po ng iba't ibang gulay tulad ng kalabasa, pwede pong mais, pwede pong mga iba't ibang klase ng gulay. So, yan po yung part ng kabahayan ay yan po ay para sa tenant, 6,000 square meter yan. So, dito sa part na ito ay rice land din yan. Pwedeng gawing residential area. So, napakaganda. 15 hectares, 15.6 hectares to, pero 6,000 kasi ay para po sa mga tenant. So, titled seller name naman ito. So, ang presyo nito ay uh, 65 pesos per square meter. So, bumaba po yung presyo, yung 80 pesos kasi dati. Then, nag-65 siya per square meter. So, sa 65 per square meter, sasagutin na po ng ating buyer yung capital gain tax ayon sa ating seller. Kasi 65, murang-mura na po. 65 per square meter lang, napakamura. So, yung part na yan, yung sinasabi ko. So, sinukat ko ito dati, 26 kilometer from Tiplex. So, around 30 minutes via Tiplex Carmen. So, ganun din siguro, sa Anao, ganun din po siguro, 2.5 hours from Manila, 2.5 or 2 to 3 hours. So, 1 hectare yung rice land niya. So, napakaganda po ng property na ito. So, pasyalan po natin konti sa loob para po makita po ninyo yung part ng property na puntahan din natin yung iba mamaya. So, yung frontage nito ay iano ko po mamaya para po makita ninyo. So, yung part na yan, sigurado makukuha na dito. So, yung 6,000 kasi, ulitin ko dito sa right side ay ibibigay po sa ating mga tenant. So, okay na yung usapan nila, wala nang problema. Uh, hindi na po kumbaga wala nang pag-uusapan pa sa anumang sa DAR kung ganun. So, wala na. Tapos na po lahat. Nag-usap na sa DAR. Ibinigay na po yung 6,000. At the same time, okay na po. So, ang kasama natin dito sa property nito ay yung mga tenant mismo. Sila yung kasama natin na nag-a-alok nitong property na ito. So, sila po yung mga source natin. Kaya wala pong magiging problema. Wala pong hahadlang sa pagbili ng property na ito. So, hindi sa part na ito, yan. Pag ganun po siya. So, namarkahan ko naman po ito sa drone, mga sir, mga madam. Makikita nyo po ninyo yung kung saan po yung boundaries. At the same time, ito po ay napakaluwang. Meron siyang part na uh, mount overlooking view. Din marami siyang mountain view. Check na lang po natin ng personal. Napakaganda po. 65 pesos per square meter. Napakamurang farm lot. Ito mga sir, mga madam. So, sana magustuhan nyo ito at tawagan nyo po ako agad. So, pasyalan muna natin yung ibang part lang kasi napakaluwang nitong 15 hectares. Matatanaw naman po pero hindi na natin maiikot kasi ang luwang po nito mga sir, mga madam. So, yung boundary sa frontage, papakita ko na rin po mamaya. Yan, may mga mangga po na laman din itong property natin. Hindi lang natin mabilang kung ilan. So, siguro around 4 to 5 ganon yung mango trees niya. Pero syempre, pag na-relocate kasi, di natin sure kung sa 6,000 masasama po yung iba. 6,000 kasi na square meter yung ibibigay sa ating mga tenant. So doon sa pinagtayuan ng kanilang bahay. So sana magustuhan niyo po ito, napakaganda po. Pwede kang dito mag-alaga ng mga baka, kambing, yung mga yon. So pwede rin ng um, mga manok, pato kasi may isa po itong fish pan. So, fish pan po na isa pa makikita mamaya doon sa drone. So, dyan sa part na yan, meron na pong mga nag-aalaga daw ng kambing sa part na yan, sa likod. So, napakaganda rin po nitong pag-alagaan ng kambing, mga sir, mga madam. So, iyan. At medyo malabo lang po. Pasensyahan nyo na po itong ating cellphone. Ayan, ganyan po yung boundary niya sa may mga kahoy dyan. Meron ding daan po dyan sa part na yan. Pero, private road po papunta doon sa kambingan nung nakabili dyan sa likod. So, maganda po ang kambing dito kasi
may nag-aalaga na po ng kambing mga sir. At the same time, mabilis tumami ang kambing basta malawak yung pagpapastulan. Ito napakaluwang po, 15 hectares. Pwede rin ang baka. So, hindi ka na problema sa ipapakain. Napakaluwang po ng 15 hectares. Tapos, napakamura, 65 pesos per square meter. Murang-mura po mga sir, mga madam. So, ulitin ko, bayan ito ng Kuya po ni Baisiha from Tiplex ito, around 30 minutes more or less. From Manila naman, sabi na natin 2.5 to 3 hours. Nandito ka na sa mismong property. Ito naman po ay along Barangay Road, and mula sa town proper at least nasa 10 to 15 minutes. At ayan, yung mga part na yan, kasali pa po yan. Napakarami pa pong napakaluwang pa po nito mga sir. May mga iba't ibang tanim din po siya na iba't ibang klase ng puno. So may kawayan din. So kalimitan talaga tinatanim daw dito ay kalabasa at the same time mga gulay. May ampalaya, ganun din po. So maganda yung part, yun sa part na yan, yan po pupuntahan natin mamaya yan para po makita ninyo. Yan yung pinaka mataas niyang part Yan sa part na yan. Mapupuntahan natin mamaya para po makita po ninyo. Maganda po magtayo doon ng bahay. At the same time, yung part na dadaanan doon ay pagmamay-ari din ng tenant. So, pwede tayo daw makabili doon ng konting daan pag gusto nyo magkaroon ng daan po doon. Pero ito yung kanyang frontage. At least, kasama po sa bentahan. Yung maiwan na part na kabahayan ay doon po. So, dito sa part na ito yung frontage niya. Both side, kasali po yan. 150 meters more or less parehas yung frontage po ng ating property. Dito sa right side kasi ito yung pasture na niya. Left side naman is yung kunting rice land niya. So, magandang kwento mga sir, mga madam. Napakagandang gawing farm. So, pwede kang magtanim kung ano-ano dito. Pero kung maganda talaga dito, mag-alaga ka ng kambing tsaka baka para yung ROI po ay mas mabilis. Kasi yung pagtanim minsan medyo matagal pa po yun. Pero pwede namang magtanim at pagsabayin. So, mag-alaga lang ng mga alaging hayop. Kasi pwede po dito. May kuryente na rin po dito sa part na ito ng property. So, yun. Tulad ng sabi ko, 150 meters frontage parehas. So, dito yung boundary niya. Dito sa may mga tanim na ampalaya. Kasi yung ibang mga ano po ay sabi nila buo po yan. Pero kasama po namin mismo yung tenant. Kaya alam po namin yung boundaries. Ito lang po yung boundaries niya. Hindi po kasali yung napakahabang cemented road. Two-lane cemented road po ito pero may mga part na papasok po na single lane lang. So dito yung part na sinasabi ko sa inyo na rice land niya pero mapakagandang gawing residential area. Napakaganda po. So dito sa part na ito, ayan, ganyan po siya. Tapos dito naman po sa kabila, ito yung boundaries niya, itong ampalaya na ito. Ayan. Ito po yung boundaries. So dito sa part na ito, hanggang dito lang talaga. Hindi na po tayo sosobra doon tulad ng ibang details na nakikita nyo po sa ibang mga posts and upload videos ng ating mga kasamang agent. Kasi dito kasi kasama natin mismo yung tenant kaya alam na alam niya yung boundaries. Hindi mo natin kumbaga hindi natin nilampasan yung tenant, sa kanya pa rin tayo nagtanong. At the same time, kahit nakausap natin ng direct yung may-ari, ay kinausap din natin yung tenant para both side po ay nakausap natin. At the same time, sinama po namin yung tenant dito kung magkano po yung makukomission sa 5% ay kasali po siya sa hatian. So ito yung part na sinasabi ko na sa tenant din itong nilalakaran natin. So doong part pa po yung boundaries. So dito, pwede ka daw bumili dito, sabi ng tenant, para po makadaan ka dito. Kasi dito sa part na yan yung part na boundaries ng property dyan sa may white na yan. So yan kasi yung kanyang boundaries, nilagyan ng flag kasi sinukat na po yan. At sinukat na rin yung part doon sa kabahayan. Hindi ko lang alam kung saan yung boundaries niya kasi hindi pa daw po nilagyan ng muhon, sabi ng ating tenant. Siguro ang binilagyan lang pa lang nila ay yung muhon po ng
kabuuan ng property kasi nga ay pinalinis po or pinatransfer po ng seller sa mga pangalan ng mga heirs para po mas mabilis pong ibenta, para ano na siya, hindi na siya extrajudicial settlement. So dito yung part, hindi pa rin po ito, pero pwede ka daw bumili dito, sabi ng ating tenant. Hindi naman daw siya madamot kung gusto nyong bumili dito. Kasi dito yung magandang part na magtayo ng bahay. Dahil pag nandito ka, kitang-kita mo doon sa bungad ng property at sa kabuuan ng property, makikita mo talaga. So yan yung papunta po sa may Ampalaya. Tapos pag ano naman siya, dun sa plug na sinasabi ko. Ayun yung plug. Yan, yung sinasabi kong plug kanina. Diretso naman yan doon sa may mga ampalayan na pinanggalingan natin kanina, mga sir, mga madam. So napakaganda nito. Tsagahin nyo lamang po yung panonood para at least may idea rin po kayo kung anong klase po ng property. So ito na yung umpisa ng property. Ayan, so papakita ko po yung magandang part na pwedeng pagtayuan ng bahay kasi napakaganda. Sa personal po, mas maganda ito mga sir, mga madam. Kung gusto niyo pong pasyalan, pakitawagan niyo lang po ako sa aking numero. Nakalagay dyan sa aking screen, at yung aking Facebook account nakalagay din po sa aking screen. So, ayun. Ito po ay napaka ganda ng view dito sa part na ito. At sana po ay magustuhan po ninyo ito. Napakamura naman mga sir, mga dam. It's only 65 pesos per square meter. So, fixed price. Sabi ng seller po natin. Kaya wala na po tayong magagawa sa fixed price po na sinabi niya. Dami na kasing nagpuntang agent daw. Kaya tinawagan ako. Fixed price ko na sa 65. Bahala na kayo. Basta magbigay ako ng 5%, sabi niya. Ibig sabihin, bahala na po tayo sa capital gain tax hanggang transfer. So, okay naman po yung property at okay naman kausap ang seller natin. So, makipag-negotiate na lang tayo sa kanya. And at the same time, murang-mura po ito mga sir, mga madam. Parang ang per hectare niya is 650 pesos, 1,000. 650,000 pesos only, napakamura. So, yan yung boundary. Pag ganun po siya hanggang doon. So, at least sa drone na markahan ko po ito mga sir, mga madam. Idadagdag ko na lang dito sa aking video para po makita po ninyo. Ayan. So, napakaganda nga po nito. At hindi naman po kami mapapahiya doon sa presyo niya na murang-mura, at the same time maganda. Gusto lang na lang ibenta para naman siguro at least mapaghati-hatian na po ng mga hairs po natin, ayon sa ating kausap na spokesperson po ng mga seller. So, ang tenant, wala namang problema. Sabi ko nga kanina, kasama po natin sila. At sila po mismo yung nagturo sa amin lahat ng boundaries, kaya alam po namin yung mga boundaries po ng property na ito. Namarkahan ko po sa drone ito. Huwag niyo pong kaliligtaan panoorin upang makita ninyo, lalo kung ito po ay gustong-gusto niyo pong mapuntahan at gustong bisitahin at makipag-negotiate sa presyo. So, napakaganda. Ayan. At muli, maraming salamat po, at patuloy po akong nagpapasalamat sa lahat po ng mga bumili ng aming mga binibentang property. Diyos po ang bahalang magpala sa inyong lahat. God bless you all.